serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan na ating himpilan na Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahan na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pamimigay ng mga titulo ng lupa at turnover ng support services para sa agrarian reform communities nitong Lunes, Disyembre 11 sa City of Pasay Arena o COPA sa Iloilo. Sa naturang kaganapan, nagpamahagi ang Department of Agrarian Reform o DAR Western Visayas ng nasa 2,779 na titulo ng lupa sa 2,143 na agrarian reform beneficiaries o ARBs kung saan sakop na nito ang nasa 2,703 hektarya na lupang sakahan. Ang naturang pamamahagi ng titulo ng lupa ay sinagawa sa ilalim ng Support to Parcelization for Individual Titling o SPLIT project ng DAR. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Maraming salamat sa ating Agrarian Reform Secretary na kanamit nga ako. Hindi ka nag-practice yung asawa ko, tiga Bago City. Dapat nag-practice kasi First Lady para maging parang Ilocano yung naririnig ko eh. Pero, kaya sabi ko, kaya ako naintindihan, parang mukhang Ilocano natin sinasalita eh. Ay, please sit down. Ang ating agrarian reform at ang ating kaibigan na kasama nga natin at nabanggit niya, naalala niya, hindi ko na naalala hanggat sinabi niya sa akin pagbaba ko, na exactly 2 years ago, December 11 din pala talaga, yung aming naging caravan, tapos nagkarally tayo ng kalaki-laki. At dahil doon ay naging matagumpay ang kampanya natin bilang Pangulo. Kaya unang-una magpapasalamat ako sa kanya at magpapasalamat ako sa inyong lahat na tumulong sa ating nagbigay ng suporta sa ating kandidatura. At ito naman, sana naman at hindi may babawi, may isusukli namin ang aming tulong, ang aming trabaho para pagandahin ang buhay ng ating mga kababayan. Ang ating City Mayor,
City Mayor ng Pasig, Mayor Steven Palmares, Mayor, beneficiaries of the land titles and farm machinery equipment. Ayan, lahat ng ating mga agrarian reform beneficiaries, fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong hapon sa inyo tanan. Yun ang Ilonggo. Ay, kami ni Secretary Conrad ay talagang tuwan-tuwa kami na magawa namin ito dahil hindi nyo na itatanong, baka maalala ninyo na ang Land Reform Program ay sinimulan ng aming mga ninuno, ang aking ama at ang kanyang lolo na siya rin naging Agrarian Reform, Secretary for Agrarian Reform. At yun, at that time, yun ay bagong departamento. Wala namang Agrarian Reform Department bago ng panahon ng aking ama. Ang unang batas na ginawa ng aking ama ay ang Agrarian Reform. Dahil sa buong buhay niya, yun ang lagi niyang sinasabi na hindi tama na ang ating mga magsasaka na pinaghihirapan at nagtatrabaho na taon-taon na wala naman silang lupa. Kaya ang Agrarian Reform ay naging priority ng administrasyon ng Marcos at ngayon na may administrasyong Marcos ulit, naging priority ulit ang Agrarian Reform beneficiaries at ang pagbigay ng mga titulo at ng tulong at suporta. Alam niyo po, ang Agrarian Reform, hindi lamang po yan dahil hindi lamang pagbibigay ng titulo, meron din kasama dyan sa Agrarian Reform Program yung tinatawag na support. So, hindi lamang yung pagbigay ng titulo, hindi lang pagbigay ng CLOA, kung hindi ang pagbigay ng, kagaya na nakikita natin sa labas, yung mga farm machineries, yung mga iba't ibang gamit upang pagandahin ang ani ng ating mga magsasaka. Kaya naman po, hindi siguro naming akalain na abutin ng ganito katagal. Ngunit, umabot na nga ng ganitong katagal, kaya naman kami ay minamadali namin at ginagawa namin ang lahat upang ang Land Reform Program ay matapos sa administrasyon ko at lahat ng may hawak na CLOA, lahat ng may hawak na dapat a beneficiary, na nakalista as beneficiary, ay mabigyan ng titulo at mabigyan ng suporta ng ating Agrarian Reform, ang Agrarian Reform Department at saka ang Department of Agriculture. Lahat na po ng iba't ibang departamento ay pinagsama-sama natin para tulungan ang ating Agrarian Reform beneficiaries. Kaya kami, tuwan-tuwa kami pagpunta namin dito na marami na kaming nagawa, marami na kaming nabigyan ng titulo at patuloy ang proseso sa pagbigay na para sa ating mga farmer, para pagbigay ng suporta sa ating mga farmer, hindi lamang dito sa Region 6, kung sa buong Pilipinas. Dahil nga naman, kailangan natin kilalanin na kailangan natin hindi natin makakalimutan na lahat naman kayo ay pinaghihirapan talaga ninyo ang maging pagsasaka, pag-aalaga sa inyong mga lupa para sa pagpakain ng buong Pilipinas. The distribution of more than 2,900 hectares of land to more than 2,000 beneficiaries here in Western Visayas today is in the pursuit of agrarian reform in our country. In the same manner, ito nga yung aking sinasabi, ang pag-deliver ng mga fertilizer, ng mga makinarya, mga facilities ay makakatulong upang makamtan natin ang ating hinahanap at ang ating pinapangarap na magandang kinabukasan para sa ating mga magsasaka, para sa ating mga sinasaka, at para sa mga susunod na henerasyon. With the distribution of these titles in Western Visayas in other areas, we are set to exceed our nationwide target for land distribution for the year 2023. So, para sa akin,
ito na ang pinakamagandang Christmas gift para sa ating lahat. Para ituloy ang ating mga nagawa na dito sa agrarian reform, I ask the DAR to complete the distribution of lands to their deserving owners while collaborating with all the agencies of government to support our beneficiaries in anything that they might need. So to those who will be receiving their titles today, who have received their titles today, I urge you na pagbutihan ninyo at pagsamantalahan ninyo na mabuti itong magandang pagkakataon na naibigay namin sa inyo dahil nga sa pagbigay ng titulo. Habang kayo ay patuloy na nagsisikap, hindi rin kami titigil sa gobyerno na gagawa ng mga hakbang upang sa ikauunlad ninyo. Mga hakbang upang palakasin, pagyamanin, at pagtibayin ang inyong kabuhayan. Nang makayanan nating makatulong sa iba pang mga Pilipino at makipagsabayan sa ekonomiya ng ibang mga bansa. Sama-sama tayong kikilos para sa mas maginhawang bukas at mas matatag na bagong Pilipinas. Ladies and gentlemen, let us all come together to empower our farmers, bring equity to our people, raise the productivity of our lands. We will continue to pursue food security, economic prosperity for the present and succeeding generations. With all of us united in this goal, basta tayo'y nagkaisa. Ito yung ating sinisigaw sa kampanya. Hindi lang po yan, yung pagkakaisa na ating isinigaw sa kampanya ay hindi lamang yung campaign slogan. Yan po ay tapat na aming paniniwala. Upang maging magandang patakbo ng Pilipinas, kailangan sabay-sabay tayong mga Pilipinong nagtutulungan upang maramdaman naman ng kahit na lahat ng Pilipino, kahit saan man sila, pati yung nasa abroad, maramdaman nila ang pagpaganda ng ating kabuhayan. So let us continue to work. Let us continue to support our farmers. The farmers have done their part. It is now up to us in the government to do our part. Ginawa na nila. Sila ay nagsisikap ilang taon na, ilang dekada na yung iba. At wala na kaming sa aming palagay ay walang pagkukulang ang inyong trabaho, ang inyong sipag at ang inyong dedikasyon para sa pagsasaka. Kaya't na ngayon kami naman sa pamahalaan ay gagawin ang lahat upang pagandahin ang inyong hanap buhay, upang pagandahin ang sitwasyon ng ating mga magsasaka. Para mabigyan naman tayo. Dahil po, tayo ay humaharap ngayon sa problema ng tinatawag na food supply, ang pagpakain ng ating mga kababayan. Napakahalaga ang bahagi ng ating mga magsasaka upang makamtan natin ang masasabi natin sufficient food supply sa presyo na kayang bilhin ng ating mga consumer, lahat ating mga kababayan. Ngunit hindi namin makakalimutan na kailangan din na maganda ang hanap buhay ng ating mga magsasaka. Kung tayo'y magkaisa at patuloy natin na isulong ang programa ng agrarian reform, then we can say that every Filipino will begin to live a meaningful and dignified life. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang mga agrarian reform beneficiaries, mabuhay ang Region 6. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, opisyal nang idineklara ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pagbubukas ng ika-18 National Scout Jamboree sa Pintados de Pasig Camp sa Pasig City, Iloilo nitong Lunes, Disyembre
Nitong Marso ng taong ito sa pamamagitan ng National Office Memorandum Number 24, Series of 2023, inanunsyo ng Boy Scouts of the Philippines o BSP ang pagsasagawa ng national event na ito na magtatapos sa Disyembre 17. Para sa taong ito, nasa 34,000 na local at international scouts at scout masters, national at local officials at iba pang bisita ang dumalo sa ika-18 National Scout Jamboree. Narito muli ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang mensahe para sa naturang kaganapan. I am very happy to join once again the National Jamboree of the Boy Scouts of the Philippines, this time on the 18th National Jamboree. I have attended other jamborees when I was much younger, together with my father. And so this is a familiar experience for me, as I have been a Boy Scout for a very long time. This is very important, as jamborees are the mother of all activities in our Scout life. It reminds us not only of the continued importance of Scouting, but also of the enduring legacy of the Scouting movement in our country. Scouting plays a vital role in fostering the spirit of camaraderie and leadership among your youth. With its unique blend of education, adventure, fun, Scouting continues to inspire our young people to become active and productive members of society. Each of you here is called upon to help shape our future and create a better and more sustainable world. To our beloved Scouts, remember that you are here also to have fun and to have an adventure, but to learn also about the more positive agents of change of which you can be part of. Make your bodies strong and healthy. Keep your minds keen and ever conscious. Stand your ground, embody the Scout law, and heed the call of duty to God and country. These qualities will make you a good Scout. A good Scout makes a good citizen and a good contributor to our goal of building a bagong Pilipinas. So it is with great national pride that I now open the 18th National Scout Jamboree. Godspeed! Mabuhay ang Boy Scouts ng Pilipinas! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Sa iba pang mga balita, nagsampa ang Pilipinas ng protesta laban sa China matapos ang agresibo nitong aksyon sa West Philippine Sea. Kaugnay ito sa makailang ulit na pambobomba ng mga barko ng China laban sa maliliit na barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng legal na operasyon sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal. Ayon sa kay Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza, nagsagawa na rin ng demarche ang Embahada ng Pilipinas sa Beijing kaugnay sa mga insidente. We used the maritime communication mechanism, and it was used yesterday at 12 o'clock noon. The Department of Foreign Affairs lodged its diplomatic protest with the Chinese Ministry of Foreign Affairs counterpart to a phone call. And in terms of the demarche undertaken by our Philippine Embassy in Beijing, yes, we confirm that our Philippine Embassy in Beijing has made a demarche to the Chinese Ministry of Foreign Affairs official yesterday concerning the Bajo de Masinloc incident. Si DFA spokesperson Teresita Daza. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, sinang-ayunan ng mga senador ang pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Senador J.V. Ejercito na pabalikin na sa China si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian. Ito ay matapos ang panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Senadora Nancy Binay, dapat magpadala ang China ng mas maayos at mas madaling kausapin na embahador sa Pilipinas. Sinabi naman ni Senadora Risa Ontiveros na makatuwiran ang panawagan ni Zubiri at Ejercito bukod pa sa mga diplomatic protest na inihain ng Pilipinas laban sa mga nakaraang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Ontiveros na sigurado siyang narinig na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang panawagan at pinag-aaralan na ito ng ahensya. Una nang sinabi ni Zubiri at Ejercito na dapat nang pabalikin ng China si Wang dahil hindi naman anya nakakatulong ang mga nagiging pahayag nito sa sitwasyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dapat pag-isipang mabuti kung ikukonsiderang persona non grata si Chinese Ambassador Wang Xilian sa Pilipinas. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza, maaring ideklarang persona non grata kung may ginawa o sinabing hindi maganda. Ito ang sagot ng opisyal ng DFA sa panawagang ideklarang persona non grata ang Chinese Ambassador sa Pilipinas dahil sa paulit-ulit na harassment na ginagawa ng China sa Pilipinas, ngunit tila wala itong aksyon. Gayunman sa kasong ito, sinabi ni Daza na dapat pag-isipan kung ang mga nangyaring insidente sa West Philippine Sea ay sapat na para ikonsiderang persona non grata ang embahador. We are calling that they actually, he assumes that he will try to do his best to actually enhance the relations between the two countries. Si DFA spokesperson Teresita Daza. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Samantala, hindi pa pipigil ang Pilipinas sa paggawa ng mga misyon sa West Philippine Sea. Ito ang binigyang diin ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya matapos ang matagumpay na resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay Malaya, ang ginagawang RORE mission ng Pilipinas ay suporta sa mga mangingisda at sundalong Pilipino saan mang bahagi sila ng West Philippine Sea. We always do this humanitarian and supply missions to Baha Masinloc in support of our fishermen. We do regular RORE missions to Ayungin, but the actions that they have shown in the past few days really have shown a desire on their part to escalate situations. Samantala, iginiit ni Malaya na hindi ipagwawalang bahala ang ginawang panliligalig ng mga barko ng China dahil nasira ang ilang mga barko ng Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagpapatayo ng dagdag na struktura sa West Philippine Sea kasama sa pinondohan sa panukalang pondo para sa 2024. Ang pagtatayo ng mga struktura ay upang mapalakas ang presensya ng bansa sa naturang katubigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Suportado ng Kamara ang pagtatatag ng istruktura sa West Philippine Sea upang mapalakas ang presensya ng bansa sa naturang katubigan. Ayon kay House Committee on Appropriations Chair Elizalde, magkakaroon ng dagdag na istruktura sa West Philippine Sea bilang tugon na rin sa agresyon ng China sa Pilipinas. Ayon niya, magkakaroon ng dagdag na pondo ang Department of Transportation para sa pagsasaayos ng airport pati na ang Philippine Coast Guard. Pagbabahagi ng Bicol Party List, magkakaroon ng shelter at runways sa Lawak Island
na siyang pinakamalapit na isla sa Ayungin Shoal. Batid nito na banta sa kaligtasan ng pwersa ng bansa ang pangaharas ng China, partikular sa mga isinasagawang waste supply mission sa Ayungin Shoal para sa mga sundalo na kadestino sa BRP Sierra Madre. Kaya isa sa maaaring gawin ngayon ay idaan ang waste supply mission sa ere. Inaayos natin yung airport ng West Philippine Sea, tapos hopefully dun sa Lawak Island sa Ayungin Shoal, it's only around 30 minutes. Lalagyan na rin mo natin ng runway para hindi na nila pwedeng harangin unless may bomba sila sa taas ng aeroplano. Sumpitin din nila yung aeroplano. Wala tayong kahabulan sila. Pero yun ang long-term solution natin. Ito si Catherine Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Niratipikahan na ng Senado ang panukalang 5.768 trilyong piso na pambansang pondo para sa susunod na taon o ang 2024 General Appropriations Bill o GAB o House Bill 8980. Nagpahayag naman ng pagtutol sa ratipikasyon ng Senado sa 2024 GAB si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Sa inilatag ni Senate Committee on Finance Chairman Senador Sani Angara na Bicameral Conference Committee Report ng 2024 General Appropriations Bill, ibinida nito ang dagdag pondo ng Department of National Defense o DND at Armed Forces of the Philippines o AFP para sa susunod na taon. Kabilang dito ang dagdag na 8.4 bilyong pisong pondo para sa DND habang 4.3 bilyong piso para sa Philippine Coast Guard sa gitna ng mga kaganapan sa West Philippine Sea. Sinabi rin ni Angara na matapos ang nangyaring pambobomba sa Mindanao State University o MSU ay tumibay ang paninindigan na suportahan ang mga uniformed personnel, intelligence agencies at mga opisina na nagtatrabaho sa kapayapaan at pagkakaisa ng Pilipino. Kabilang dito ang PNP, BFP, BJMP, PCG, NICA, NSC, maging ang DOJ at NBI. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Sa kaugnay na balita, mananatili pa rin ang pagtaas ng pondo para sa Marawi Compensation Board at Marawi Compensation Fund, realignment sa Pamana Program at standby appropriations para umigting ang peace process sa pagitan ng gobyerno at iba't ibang grupo kaakibat ang normalization at amnesty initiatives nito. Una nang sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Senador Sani Angara na hindi ginalaw ng BICAM panel ang kabuuang halaga para sa Confidential and Intelligence Fund o CIF na nagkakahalaga ng 10.5 bilyong piso. Ang nabago lamang anya ay mga ahensyang makakatanggap nito dahil wala nang magiging alokasyon na Confidential and Intelligence Fund para sa civilian agencies dahil ibinuhos na itong lahat sa mga security agency ng bansa. Matapos ratipikahan ng Kongreso ang 2024 GAB ay ipapadala na sa Malacanang ang kopya nito para mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na nakatakdang magbiyahe patungong Japan sa Disyembre 15. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Masaya ang mga overseas Filipino worker o OFW mula sa Israel na nakauwi sa Pilipinas at makakapiling ang kanilang pamilya ngayong Pasko. Kabilang dito si Ronnie Compay Basco, isang caregiver mula sa 27 mga OFW na dumating sa Pilipinas mula Israel. Ayon kay Basco, huli siyang nakauwi sa bansa noong 2008 kaya bumuhos ang emosyon nito nang tanungin kung ano ang kanyang nararamdaman ngayong nakauwi na ng bansa ilang araw bago magpasko. Ayon kay Basco, 18 taon na rin siyang nagtrabaho sa Israel at nagdesisyong umuwi sa Pilipinas dahil sa nagpapatuloy na gulo sa naturang bansa. Samantala, tiniyak ni Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na sapat ang pondo ng Department of Migrant Workers o DMW para ayudahan ang mga umuwi at uuwi pang mga OFW na apektado ng gulo sa pagitan ng Israel at ng Hamas.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga pangunahing balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumango na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Agoo, higit 1,500 pamilya ng mga overseas Filipino worker sa Rehiyon 1 nagtipon-tipon para sa taunang OFW Family Day. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nasurok sa ngaribo limagasot a pamilya dagiti OFW manipod ti upat a probinsya ta Rehiyon 1 tinagumong para ititinawen nga OFW Family Day itay napalabas ang mudo ti lawas. Maysa ditoy kadagiti mekanismo ken wagas ti Overseas Workers Welfare Administration OWA tapno marikna dagiti pamilya dagiti OFW asandang agmaymaysa ken ada sa nga ti gobyerno ang mga aywan kadakwada. Saraman kadagiti tampok iti selebrasyon ket ti cosplay competition anang ipakitaan dagiti agtutubo nga OFW dependent ti teda iti panagaramid kadagiti kawas dagiti kangruna na karakter iti manga, anime ken pelikula. Adapay pasalip iti musical theater anang abakan ti OFW Family Circle manipod La Union ano sa dinno ket imbing layda ti kasasaad dagiti OFW iti balasiw tao ken dagiti sakripisyo da amang suporta iti pamilya na batida ditoy Pilipinas. Nagiwaras pa iti OWA Region 1 iti naduma-duma a premyo iti raffle draw kas iti laundry packages, Noche Buena packages, bagas, groceries ken naduma-duma nga appliances. Ti OFW Family Day ti panangrambak, panangpadayaw ken panangbigbig kadagiti di maartapan a kontribusyon ken sakripisyo dagiti OFW. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Albert na naulat mula Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan, munisipyo sa barangay o MB program ng local government Arteche matagumpay na isinagawa sa ilang lugar sa nasabing bayan sa Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Ang lokal nga buhatan hanbungton Arteche, kabakyangan Arteche Municipal Police Station, 801st Maneuver Company, 52nd Infantry Battalion, Technical Education and Skills Development Authority, Arteche National Agricultural School, inagburublig hapag dumarahin munisipyo barangay program ang LGU Arteche nga dahatuluhin nga barangay. Aktibo nga pinangunahan ni Mayor Vardonen pagdumara na sabing aktibidad para mas maipaharani pa itong serbisyon gobyerno nga dahakatawhan na bisan pa man haluyuhan diri paborable nga panahon. Nakatagamtaman Malupyon Barangay Kasidman, Tibalawon, ngan Bigo, hin mga libre nga serbisyo sugad ang check-up, birth certificate registration, DTI services, haircut, libre nga palugaw nga tsinelas ug iba pa. Andiri paborable nga panahon indiri makakaulang han LGU hapagpahat hin mga serbisyo katawhan. Nagpapakita ini nga buhi ito ng bayanihan spirit hiton mga Artechehanon. Tikang didi ha syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Dayan, yan ang ulat mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, Bangus at Tilapia Festival. Matagumpay na nailunsad sa bayan ng St. Bernard sa Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Nagmalampuson ang paglusad sa Kinaudaghang Tilapia ug Bangus Festival sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte atong Sabado, Disyembre 9. Ang bangus ug tilapia farming ubos gihapon sa programang Bayanihan Sagot sa Kahirapan sa administrasyon ni Mayor Edito Mulig nga naninguha makahatag og dugang pagkakitaan ug kaugalingon nga pangkonsumo sa mga dumulupyo.
Sa iyang gihatag nga mensahe gihatagan og gibug aton ni mulig ang gitinguhan nini nga mahimong independent bahin sa food security ang lungsod. Patod kang mulig mahimo nga dili na manginahanglan og palit og pagkaon sa gawas ang mga himatagnon og masuplayan na usab ang kaugalingong demand sa lungsod kung magtinabangay og magiusa ang katawhan. Pinaagi niini dili imposible sumala niya nga makabot ang progresibong St. Bernard. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ria mula dyan sa Sogod at yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, serbisyong Cardo, serbisyong may puso, inilunsad ng Police Regional Office 10 o PRO 10. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Gilusad kagahapon sa buntag Disyembre 11 ning kasamtangang tuig sa Police Regional Office 10 o Prutan sa Camp Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City. Sa pagpanguna ni Police Brigadier General Rodolfo B. Layog Jr., Regional Director sa Prutan, ang Serbisyo Cardo, Serbisyong May Puso. Ang Serbisyo Cardo nagkahulugan kini nga si Commitment to Excellence and Efficiency, A. Adherence to PNP policies and programs, R. Respect for human rights, D. Dedication to the right of law, O. Outstanding collaboration and partnership with the community and stakeholders. Gipahigayon usab ang pagpinirmahay og kasabutan tali sa Prutan og sa mga stakeholders isip pagpakita sa komunidad sa ilahang suporta sa programa sa kapulisan. Sumala pa ni Police Brigadier General Layog nga ang tumong sa mga programa nga mas mapalambo o mapalig-on pa ang serbisyo sa kapulisan ngadto sa katawhan pinaagi sa pagtinabangay. Nanawagan karon si Police Brigadier General Layog ngadto sa katawhan sa kooperasyon kay ang kalapusan nga makabot nga magmalinawon ang Northern Mindanao pinaagi lamang sa panagiusa sa kapulisan o sa katawhan. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. 5 panibagong proyekto na nagkakahalaga ng kabuang 6 na milyong piso sa lalawigan ng Zamboanga del Norte, inaprubahan ng DOST 9. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. I-aproba el Department of Science and Technology o DOST Region 9 as 5 nuevo proyecto que tiene cantidad de 6,101,500 pesos na probinsya de Zamboanga del Norte recientemente. Ya conducí al Provincial Science and Technology Office o PSTO de Zamboanga del Norte el firmado del Memorandum of Agreement o MOA para na proponer sa 5 proyekto. Estaba el pondo del magaproyekto na Small Enterprise Technology Upgrading Program o set-up del mencionado ahensya. Alcanza más o menos 20.5 million pesos el totalmente funding assistance que aprova el DOST 9 para na 12 micro, small, medium enterprises o MSMEs y soporta el PSTO Zamboanga del Norte este año por medio del setup. Desde la ciudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine, na naulat mula Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Humigit kumulang 500 estudyante umuwi sa kani-kanilang probinsya dulot ng insidenteng pambobomba sa MSU Marawi Gym. Balik eskwela na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Mibalik na sa campus ang 5 kagatos nga mga tinungan nga ni pauli tungod sa kahadlok sa nahitabong pagpamomba sa MSU Marawi Gymnasium. Sa partial record na nakuha sa Radyo Pilipinas Iligan sa ihap sa mga tinunan nga ni pauli ni atong Disyembre 3, 2023 dili mula pa sa 8 kagatos nga matinunan ang nipili nga mamauli una sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya. Gikuha sa mga management sa universidad ug mga ahensya sa gobyerno ang mga estudyante nagikan sa lagyong mga probinsya. Ang
pick-up points mao ang Cagayan de Oro, Pagadian ug Malabang, Lanao del Sur. Gawas sa inisyatiba sa universidad sa pagkuha sa mga tinunan adunay usay mga lokal nga kagamhanan sa pipila ka lungsod nga nagpahigayon og libreng serbisyo sa transportasyon alang sa mga tinunan nga gustong mobalik sa MSU Marawi nga gikan sa lungsod sa Colambugan, sa Lanao del Norte ug mahayag gikan sa Zamboanga del Sur. Giabi-abi sad sa mga opisyal sa universidad ug mga representante gikan sa Supreme Student Government sa maong universidad. Lakip usab niini ang nagkadaiyang ayuda og serbisyo sa universidad aron makabangon ang tanan sa nahitabos sulod sa tungaan nga nagkalas sa pipila ka mga kinabuhi sa miaging simana. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, yan ang ulat mula Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Ihatid sa atin na ating kasama na si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nananatiling matatag ang presyo ng halos lahat ng agricultural products bago ang holiday season ayon sa Department of Agriculture o DA. Sinabi ni DA Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa na tanging ang presyo ng tilapia ang tumaas ng 5 piso at naging 145 pesos kada kilo. Ani de Mesa, maliban sa tilapia, ang lahat ng agri-commodities ay kung hindi bumababa ay hindi nagbago ang presyo. Sinabi pa ng DA official na ang itlog na nagmahal noong mga nakalipas na buwan ay ibinebenta ngayon sa 7.50 pesos kada piraso, mas mura ng 0.50 pesos kumpara sa mga naunang presyo. Tumatag din aniya ang presyo ng bigas sa pagitan ng 51 at 52 pesos kada kilo. Ayon pa kay Asek de Mesa, matatag din ang presyo ng manok at baboy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, mahigit sa 800 billion pesos na ang nakolekta ng pamahalaan mula sa fuel marking program nito. Ito ay ayon sa datos na inilabas ng Bureau of Customs o BOC. Sinabi ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio na ang revenues mula sa fuel marking program ay umabot ng 801.55 billion pesos na katumbas ng 70.48 billion liters ng marked fuel products. Sa kabuang halaga, 771.74 pesos na excise tax ang nakolekta ng BOC mula September 2019 hanggang November 30 taong 2023. Samantala, nakakolekta naman ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng 29.81 billion pesos mula December 2019 hanggang October 28, 2021. Ang fuel marking ay ang paglalagay ng chemical identifiers sa tax-paid oil products makaraang mabayaran
ang buwis sa refined at imported gasoline, diesel at kerosene. Ang fuel marking ay iminamandato sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act o TRAIN bilang hakbang laban sa smuggling ng petroleum products. Samantala, sinabi ni Rubio na inaasahang makakokolekta ang BOC ng 49 million pesos mula sa auction o pagsubasta sa 4 na seized luxury cars. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, may bawas singil sa kuryente ngayong Disyembre matapos ang 3 sunod na buwan ng pagtaas. Ayon sa Manila Electric Company o Meralco, ang singil sa kuryente ay bababa ng 79.61 centavos per kilowatt hour, kaya ang overall rate para sa isang typical household ay magiging 11.2584 pesos per kilowatt hour mula 12.0545 pesos kilowatt per hour o kilowatt hour noong Nobyembre. Katumbas ito ng 159 pesos na tapya sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, 239 pesos para sa 300 kilowatt hour, 318 pesos para sa 400 kilowatt hour, at 398 pesos sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Sinabi ng Meralco na ang bawas singil ay dahil sa 0.66 centavos na pagbaba o 66 centavos na pagbaba sa generation charge sa 6.5332 pesos per kilowatt hour mula 7.1938 pesos per kilowatt hour sa likod ng mas mababang singil mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM at Independent Power Producers o IPPS. Ang WESM charges ay bumaba ng 2.7624 pesos per kilowatt hour dahil sa gumagandang supply sa Luzon grid, habang ang IPP charges ay bumaba ng nasa 47 centavos per kilowatt hour, sanhi ng pagbabawas sa paggamit ng mas mahal na liquid fuel at mas mababang international coal prices. Nag-ambag din dito ang paglakas ng piso na nakaapekto sa humigit kumulang 97% ng mga gastos sa IPP na denominasyon sa dolyar. Sa kabilang banda, nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa pagsasaayos na 8 centavos bawat kilowatt hour sa mga singil mula sa Power Supply Agreements o PSA dahil sa mas mababang average na PSA dispatch. Ang WESM, IPP at PSA ay umabot sa 20%, 32% at 48% ayon sa pagkakasunod-sunod ng kabuang pangangailangan ng enerhiya ng Meralco. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito muli si Steph Vicente. Muli, magandang araw! Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating business news. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita.
Magbabalik aksyon si Robert Bolick sa Philippine Basketball Association o PBA pagkatapos aprobahan ng PBA Commissioner's Office ang 3-team multiplayer trade sa hanay ng Northport, NLEX at San Miguel. Inilipat ng Batang Pier si Bolick sa Road Warriors habang nakuha naman ng Beermen si Don Troliano kapalit ng 2 players at isang future second round draft pick. Naglaro sandali si Bolick sa Fukushima Fire Bonds sa Japan B-League Division 2 noong Oktubre pagkatapos ang kanyang kontrata sa Northport, subalit hawak pa rin ng Batang Pier ang rights sa dating San Beda Red Lions star guard. Si Bolick ang sasalo sa trabaho ni NLEX guard Kevin Alas na nagkaroon ng ACL injury. Bukod sa 6'1" shooting guard na ibinigay ng Northport sa NLEX, kasama din sa trade si reserve guard Kent Salado. Isusuot ni Bolick ang Road Warriors jersey sa susunod nilang laban kontra sa TNT Tropang Giga na gaganapin sa PhilSports Arena sa Pasig City. Nakuha naman ng Northport mula sa NLEX sina big man Ben Adamos, guard Chris Rosales, Troliano at isang PBA Season 49 second round draft pick. Ngunit kaagad ibinigay ng Batang Pier si Troliano sa Beermen kapalit ni na Alin Bulanadi, GP Faundo at isang 51st season second round pick. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mabilis na dinispatcha ng Blackwater Smooth Razor at Cavitex Braves ang kanilang mga katunggali sa kanilang pool para makapasok sa PBA 3-3 quarterfinals. Tinalo ng Blackwater ang Terra Firma Jeep 20-13 at ang defending champions TNT Triple Giga 22-7 sa Season 3 Third Conference Leg 1 ng Liga na ginanap sa Ayala Malls Glorieta sa Makati. Sa kabilang banda, ang TNT ang ikalawang koponan sa Pool A na nakapasok ng quarters pagkatapos nila talunin ang Jeep 21-19. Samantala, nanaig ang Braves kontra San Miguel Beermen 21-11, Barangay Ginebra San Miguel 21-13 at ang Pioneer Elastosil Catibays 21-17 para mamuno sa Pool C. Kapwa ang Pioneer at Ginebra ay pasok na din sa susunod na round pagkatapos nilang patalsikin ang walang panalong SMB. Magtatapat ang Catibays at Gene Kings para madetermina ang number seeding ngayong Martes. Sa Pool B naman, tinalo ng MCFA Solver Tech Centrale ang Meralco Bulls 16-14 at Northport Batang Pier 16-12. Hangad nilang makuha ang top spot ng kanilang pool sa pagtatapat nila ng Pure Foods TJ Giants ngayong Martes din. Ang Pure Foods at Bolts ang dalawang koponan na pasok na rin sa susunod na round habang ang wala pang panalong Batang Pier ang kaisa-isang koponan sa kanilang grupo ang sibak na sa torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matinding labanan ang masisilayan sa pagitan ng Choco Mucho at Signal kung saan pag-aagawan nila ang huling ticket sa finals sa pagpapatuloy ng Premier Volleyball League o PVL Second All-Filipino Conference Do or Die Semifinals na gaganapin sa PhilSports Arena sa Pasig City. Ang mananalo sa Flying Titans at HD Spikers ay haharapin ang defending champion Creamline Cool Smashers sa finals ng torneo. Galing ang Choco Mucho sa panalo kung saan naipuwersa nila ang rubber match sa kanilang best-of-3 semifinal series. Umaasa si Flying Titans coach Dante Alinsonurin na ibibigay ng kanyang players ang kanilang lahat para makapasok sa kanilang kauna-unahang finals. Umaasa si Flying Titans coach Dante Alinsonurin na ibibigay ng kanyang players ang lahat ng kanilang mga kaya para makapasok sa kanilang kauna-unahang finals ng kanilang koponan.
Pangungunahan muli ni Sisi Rondina ang Chocomucho kasama sina Kat Tolentino, Aiza Molde, Madi Madayag, Cherry Nunag, Bea De Leon at playmaker Diana Wong. Sa panig naman ng HD Spikers, sasandigan muli sila kina Jovelyn Gonzaga, Ces Molina, Ria Meneses, Roselyn Doria, Vanny Gandler at setter Jel Cayuna para makapasok sa finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Eto na ang ratsyada ng mga chika. Eto ngayon lang ibinunyag ni Derek Ramsey na nabuntis pala ang asawa niyang si Ellen Adarna. Pero sa kasawiang palad ay nakunan si Ellen. And binahagi ito ni Derek sa kanilang Grand Media Conference para sa Metro Manila Film Festival 2023, entry ng Quantum Films na Kampon. Kasama sina Beauty Gonzalez, Zainab Harake, Nico Antonio at ang batang produkto ng Mini Miss You ng It's Showtime na si Erin Espiritu. And inirelate ni Derek ang sarili sa karakter na ginagampanan niya sa Kampon bilang si Clark Martinez na isang baog. Pero hindi naman daw siya si Clark dahil kaya naman niya magka-baby daw. And may isang anak si Derek ang 21-year-old na si Austin mula sa kanyang unang asawa na si Christine Jolly. And ikinalungkot nga ni Derek na ang pagkakunan ni Ellen. Ito ang sinabi ni Derek sa nasabing media conference. Quote and quote, si Clark kasi sa pelikula sabi ng mga doktor baog. Hindi siya makabuo. Yun yung problema naming mag-asawa sa film. And to be honest, ako worried ako kasi medyo tumatanda rin tayo. So, akala ko baog din ako. Pero, nung nasa Spain kami, nalaman namin na preggy si Ellen, and then unfortunately we lost the baby. And ngayong malungkot na ibinalita ni Derek sa nasabing grand or press conference. And patuloy ni Derek, quote and quote, pero at least alam namin na hindi kami baog. So first attempt pa lang naman, and well, successful and unsuccessful. So yun talaga ang magiging focus namin. Now we can get a full pregnancy right away. So at least sadly we lost the baby, but at least alam namin na hindi kami baog. O di ba parang may umaasa pa din si Derek na sila ay magka-baby pa ni Ellen Adarna. Ito ang importante daw para kay Derek, nasa mabuting kalagayan na ang kanyang asawa at tiniyak pa rin naman daw nila na pwede pang magbuntis si Ellen. And ano nga daw ang pwede niya ma-share na detalye sa nangyaring miscarriage ni Ellen. And ilang weeks na kasi yung nasa sinapupunan ni Ellen nang magka-miscarriage nga ito. Sabi ni Derek, quote and quote, it's very quick, like nandun kami sa Spain for my mom's birthday. Delayed si Ellen. Si Ellen, she's never delayed. And so we knew something was up and she got herself tested. While we were there, she was positive. And great news for my mom, for us. And then pauwi, nag-i-spotting na siya, and then eventually we lost the pregnancy. So there's nothing major. Yan yung dagdag pa ni Derek, hindi niya kailangan magparaspa or anything. It was still early
on in the trimester, a few weeks lang naman. And feeling ni Derek parang nakalutang pa rin siya nang humarap siya sa mga press people dahil kamakailan nga lang ito nangyari sa kanilang mag-asawa. And pag lalahad pa ni Derek, quote and quote, we didn't know. Kung may problema ko, may problema siya. I guess worry lang. And hindi pa naman kasi kami nagtitry pa. And then yung nakabuo, but we lost it. And ito kape-birthday lang ni Derek noong December 7. And ano nga ba ang kanyang wish para sa kanyang birthday? Ito ang sambit ni Derek, magka-baby na. Laging sinasabi ko, boy. Pero ngayon, parang gusto ko na magka-baby girl. And so yun talaga ang wish. Yan na talaga ang kulang sa life ko. And I'm very blessed and I'm really in a good spot right now. And yun lang talaga ang kulang. And ito Eto pa, idagdag pa natin to quotes and quotes. Pagtatapat ni Derek, medyo hindi ko alam kung ano yung mafe-feel kasi roller coaster. Super happy, biglang lowest of the low. So she's pregnant, she's not. And di masabi ng doktor na hindi pa talaga siya malalaglag. So ang daming tanong na hindi masagot. Pero hindi pa rin nawawalan ng pag-asa itong si Derek at umaasa sila mag-asawa na makakabuo sila sa susunod na taon sa Year of the Dragon. And samantala si Ann Curtis nakabuo na ng mahigit 20 million followers sa kanyang Instagram. And itinuturing nga ito ng TV host actress na isang serious responsibility ang pagkakaroon ng napakalaking huge following sa nasabing social media network. And ito si Ann ang kauna-unahang artista sa Pilipinas na nakakuha ng 20 million followers sa Instagram. Kaya super thankful and grateful ang celebrity mom sa bonggang achievement na ito. Ayon kay Erwan Yusap, ang asawa ni Ann, alam niya kung gaano kabigat at kaseryoso ang responsibilidad na magkaroon ng mahigit 20 milyong IG followers dahil milyon-milyon tao lang naman kasi ang nakasubaybay sa kanya. Ang sinabi ni pag-share ni Ann, quote and quote, I think throughout the years, from sharing all different sorts of things, from my everyday life to fashion to craziness to my family, but also I'm using this platform in influencing the youth to do good and dream big. And sabi pa ng It's Showtime host, ginagamit din niya ang Instagram page para makapag-raise ng awareness sa kanyang mga advokasya. Pag-share pa ni Ann, quote and quote, I also believe in using my platform not only for the positive, but raising awareness about certain causes when I feel very strongly about them. And bilang isang nanay din, mas naiintindihan niya ang tindi ng kanyang responsibilidad bilang role model sa mga kabataan. Quote and quote, sabi ni Ann, now I understand the responsibility even more of being a good example because I am a mother now, so I understand the way how we can positively influence the youth in making a change in this world. But not only that, the biggest advocacy has always been about trying to encourage them to pursue their biggest dreams in life, to work hard and have patience to make them happen. Ito nung nagdaang December 3, nagpasalamat si Ann sa madlang people matapos umabot nga sa 20 million ang kanyang followers sa Instagram. Ang panghuling message ni Ann, quote and quote, 20 million of you, here my dearest IG fam, what a way to end this LA tour. Big kisses to all of you. And congratulations kay Ann sa kanyang mga milyon-milyong Instagram followers dahil sa panibagong achievement ito ni Ann. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Bago tayo magpaalam sa ating programa, ngayong araw na ito, muli iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po.
Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas. Ngayon, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Milo Janela, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento. Para sa ating Balitang Negosyo kay Stephanie Vicente, sa ating sports news kay Leo Magbayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas, para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat